i-address na po natin yung isa sa mga pinag-uusapan online, no? 10 minuto raw po, di umano, yung hinintay ng isang caller para makatawag po dito sa 911. Parang sa loob daw po ng 10 minuto, wala pa pong sumagot. At ano po ba ang masasabi nyo rito? Kumusta po ang investigation po ninyo sa insidente pong ito? Una-una po, Ma'am Maris, gusto po ng ating Secretary John Vic Remulla at saka yung buong Unified 911 team to extend their deepest condolences to yun nga po yung nasa FB post na nag-viral kay Mr. Basti Askri at saka buong pamilya sa pagpanaw po ng kanilang ama na si Mr. Oma Askri. Wala pong explanation that can take away po yung sakit at saka losing a loved one, especially after desperately seeking emergency assistance. Yung kanyang experiensya po ay deserves to be heard with respect, compassion, and seriousness. So, nung nalaman po ni Secretary John Vic Remulla yun nangyari, nag-create po siya ng isang team to review the handling of the 911 call and subsequent emergency response. So, ito po ay iniimbestiga ngayon. Meron na po tayong initial na mga reports na pumasok galing sa 911 at saka ganun din sa ating kapulisan na kasama din po na part din po ng 911. So, doon po ay nakita po na we know po that emotions are very high but our records would show that after 3 minutes, natanggap po yung yun po ang after the call was made, mga 3 minutes bago po nasagot yung tawag. We know that hindi po yun substantial dahil po it's an emergency nga ho. But and we're looking deeper into it po. So yun po ang nangyari. And but immediately after natanggap po yung call, we were on yung 911 po ay nasa tama naman proseso at saka oras po ang na undergo. So we are still continuing with the investigation. Alright. And we're going to get deeper into it po. Nabanggit din po kasi sa viral post na nagtatawanan daw at nagkukwentuhan pa yung mga personnel sa 911 na naririnig niya sa kabilang linya. Napatunayan po ba ito sa inyo pong investigasyon? At kung mapapatunayan po na ganito nga po ang nangyari, ano po ang magiging aksyon ng DILG dito? Ma'am, nung natanggap po yung call at saka ang ginawa po ay nag-establish po ng 3-way conference call with the Taguig Command Center at saka yung caller remaining on the line with the 911 call taker. Doon po iniimbestiga po natin kung saan po nanggaling yung nagtatawanan. Dahil kung makita niyo naman po yung ating center dyan po sa Sampaloc ay makikita niyo naman that yung mga gamit nila are voice reduction, equipped with voice reduction. At saka makikita niyo naman po all those who enter the area, talagang silence is being observed at saka lahat po nasa kanilang mga stations. So we're looking and finding kung saan nanggaling yung voice na yon, but that is a 3-way call, so probably po it could have also come from other sources, but we're looking into again deeper into that sa aming investigasyon. And kung sakali malalaman natin kung saan nanggaling yon at kung sinong responsible po yon, of course yung legal action po will be applied on the particular persons po.